mga nilalamang impormasyon ng dokumentaryong ito ay hindi naglalayong lumisan ang imahe ng ating pambansang bayani. Pinauubayan na namin sa mga manonood ang paghuhusga. Ang piso. Ito ang pinakakaraniwang pera na ginagamit sa ating lipunan. Kahit sino ka man, matanda o bata, mahirap o mayaman, tiyak na nakadaan na sa iyong mga palad ang piso. Ngunit sino ba ang nakaukit sa kapirasong pilak na ito? Jose Cortazo Rizal, Mercado, Alonso, E. Realola, E. Quinto. Sino siya? Rizal is our national hero. Namatay siya para sa bayan natin. He's the national hero of the Philippines. So, National hero, linguist, manunulat, hindi ba't nakasawa na ang mga definisyong ito? Bakit hindi natin ito silipin sa ibang anggulo? Tulad ng isang piso, tanging isang anggulo lamang ang ating pinapansin. Mga superficial na pagkakakilanlan. Sa dokumentaryong ito, ating silipin at kilalanin ang ibang mukha ng Rizal mula sa nagkakaibang perspektibo ng iba't ibang tao na bumubuo sa ating komunidad. many people dislike stories na maybe. So, yun. Mas kilala siya. Kabuntot na ng fame niya, yung controversies tungkol sa kanya. So, madaming tao na malawak yung imagination na nagko-conspire, na nag-iisip ng controversies para mas lalong sumikat si Rizal or para may mapapag-usapan lang. Yung iba siguro gusto na nila gumawa ng kontrobersya para maungkat ulit yung buhay ni Rizal. Tapos madagdagan siguro yung history niya. Parang gano'n siguro, pero hindi rin natin masabi. Pero malay mo yung iba doon, totoo. Depende na lang sa paniniwala natin. Si Rizal ay napapalibutan ng mga mito tungkol sa kanya dahil siya ay numero uno, may saysay. No? Siya ay relevant sa mga tao. Lahat ng Pilipino, kilala siya. Lahat ng Pilipino nakaka-identify sa storya niya bilang isang bayani. That's why may mga mito tungkol sa kanya. Kasi may relevant siya, number one. Number two, dahil sikat siya. Si Rizal ay sikat. At lahat ng sikat na tao ay napapalibutan ng mga mito, iba't ibang misconception. No? At dahil merong paghanga ang mga tao sa kanila, yung iba naman may konting paglibak sa kanyang pagkatao, kumakalat ng mga kwentong ganito. May iba-ibang klase ng mito tungkol kay Rizal. Una, yung talagang katawa-tawang mito. Pagiging anak niya si Hitler, we all know naman na nag-aral tayo ng Rizal course na isa lang yung naging anak niya kay Josephine Bracken na namatay, na nilibing niya sa dapitan. So, napaka-imposible naman kasi di ba binaril na nga siya, nursikid siya, tapos magkakaanak pa siya na si Hitler na international, so hindi siya talaga sobrang nakakapaniwala. Si Rizal ay ang ama ni Adolf Hitler. At ang ebidensya dyan ay, of course, yung kanyang buhok. Alam naman natin na ito ay walang basis dahil nakita daw si Adolf Hitler, ay nakita daw yung nanay ni Adolf Hitler, si Clara Hitler, at si Jose Rizal, nagkaroon sila ng anak. Wala itong basis at malamang sa malamang hindi magkakatagpo si Clara Hitler at si Rizal sa mga panahon na i-kinonseive si Adolf Hitler. Rizal being Jack the Ripper, isang notorious na serial killer sa London noong panahon 1890s yata. Isa pang alam ko yung kay
Jack the Ripper, si Rizal bilang ang Jack the Ripper. No? Again, si Rizal ay nagsulat halos araw-araw ng kanyang buhay sa mga notes at parang mahirap na i-determine, no? Na totoo ito, mito na ito. May mga mito naman na historical, na maraming mga scholar ang nagpakala. Si Rizal ba ay laban na laban talaga sa revolusyon at sa katipunan at laban sa ating pagkabansa? Merong clarification. Ito mainly ay nanggaling sa mga sinulat ni Renato Constantino sa kanyang aktang Veneration Without Understanding. Na sinasabi niya, si Rizal, bagamat siya ay bayani na para sa bayan at inikilalang bayani ng bayan, ay hindi dapat maging pambansang bayani sapagkat siya ay laban sa revolusyon, siya ay hindi para sa kalayaan ng bansang Pilipinas, no? At in fact ay nilait pa ang mga revolusyonaryo, tinawag silang mga barbaro at estupido at mga kriminal. At pangatlo, na si Rizal ay ginawang bayani lamang ng mga Amerikano. Laban ba siya sa revolusyon? Well, dito makikita natin na si Rizal ay may pagka-ambivalent tungkol sa revolusyon. Ibig sabihin, pabago-bago ang kanyang isip. Laban siya sa revolusyon kung ang revolusyon ay hindi pinaghandaan at pagbubuwisan lamang ng buhay ng tao na wala namang makakamit. Pinayuhan niya si Pio Valenzuela noon. Nung pumunta si Pio Valenzuela sa Dapitan, sabi ni Pio Valenzuela, iaalay namin, meron kaming samahan ng katipunan, iaalay namin sa iyo ang honorary presidency. Sabi ni Rizal, hindi ko tatanggapin yan. Meron na ba kayong sapat na armas? Kayo ba yung handa na? Ang mabuti sigurong gawin nyo, mag-armas muna kayo, maging handa kayo, humingi ng tulong sa mga mayayaman, gawin nyong General si Antonio Luna. Bagaman si Rizal noong December 15, 1896 ay sumulat ng isang sulat laban sa revolusyon. Tinawag niyang puhang, stupido at barbaro at kriminal ang mga naghihimagsik. Ito'y ginawa niya under pressure mula sa mga opisyales. At ito ipiprint sana nila sa dyaryo. Pero dahil sa pagprint ito sa dyaryo, lalong si Rizal ay mapapawalang sala sa kanilang sa Revolusyong Pilipino. Siya hindi ito ipinampish. Pero isang gabi ilang araw bago siya namatay, isinulat niya ang kanyang huling tula, yung ultimo adieu. Sa second stanza, pinuri na niya ang mga revolusyonary. Diba? Na namamatay sa iba't ibang larangan ng laban. Isa pang makikita natin dito, ang katipunan ay itinatag sa tundo. Ang bahay noon ng mga Rizal, na wala na sila sa Calamba, sila inapatansin, sila ngayon ay nasa Binondo na. Hindi ba't hindi maaaring hindi alam ng mga kamag-anak ni Rizal at ni Rizal ang magsikat? Kung sila ay taga Binondo lamang. Hindi ba bahagi ng women's chapter of the Katipunan? Si Josefa Rizal, the first president of the women's chapter of the Katipunan. Ang mga kapatid ni Rizal ay mga revolusyonaryo. Si Pasiano Rizal Mercado ay general ng revolusyon. Hindi ba niya alam ang mga ginagawa ng mga tao ito? Bakit hindi niya pinagalitan ang mga tao ito? Sapagkat para sa aking nababasa sa mga bagong pag-aaral, si Rizal ay hindi laban sa revolusyon. Laban sa revolusyon kung ito'y masasayang laban. Natin ang mapayapang paraan, step by step, hanggang makahingi tayo ng ganap na kalayaan mula sa Espanya. Ito yung claim, ito yung aim ng propaganda movement. Maging probinsya muna ng Espanya para kapag nagloong ng Espanya, pwede nang humingi ng kalayaan. At ito'y sinabi ni Father John Schumacher sa kanyang aklat na The Propaganda Movement. So, hindi totoong hindi sila para sa pagkabansang Pilipinas. And in fact, when Jose Rizal came here in 1892 to establish the La Liga Filipina, he wanted already to establish his concept of the nation based on the sentimiento nacional, that all Filipinos will have a national sentiment. Diba? Na parang sinasabi natin na
may damdamin na kultural at moral ang bawat isa na isang bansa lang tayo. Na makikipagtulungan sa isa't isa, i-educate ang isa't isa. Gusto na gawin ni Rizal. Rizal was chosen by the top commission of the Natulog. So what can you say about it? So yung dun sa top commission, which is true because American decided to choose Rizal because he's peaceful. So we're feared that the Filipinos rebel the regime. Rizal ay bayani na para sa mga Pilipino bago pa man siya mamatay. At isang taon bago at matapos siyang mamatay, si General Emilio Aguinaldo na ay naglabas ng isang dekreto na nagbugunita sa ika-30 ng Disyembre bilang araw ng pagkamatay ni Rizal. National Day of Mourning. So, isang taon, wala pa yung mga kanong dito, bayani na si Rizal para sa mga Pinoy. Hindi lamang yun. Buhay pa si Rizal, marami nang sumusunod sa kanya nung bumalik siya after the No Limit Act was published, 1887. Diba? Umiikot-ikot siya sa iba't ibang lugar, sinusundan siya ng mga tao. At tawag sa kanya, Dr. Uliman. At na-amaze na siya ay nakakapagpagaling ng mata. At noong unang panahon, sino lang ba nakapagpagaling ng mata sa Pilipinas, sa perception ng mga tao? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At doon na-establish yung kanyang kakakilaan sa mga ganong gawa niya. Maliban pa sa fact na siya ay kilala, bagamat hindi nila nabasa ang No Limit Act at El Filibusterismo sa wikang Espanyol, siya ay kumalat ang balita. Kumalat ang balita na ito ang taong matapang na sumusulat laban sa mga Espanyol at kumakalaban sa ating mga kalapit.